Amen. Lord Jesus. Oh, me are living. Oh, we become the preaching Lord. Oh, Lord Jesus. Oh, remember each one of us. Oh, transform us, Lord, so that we can live you out. Oh, we can flow you out. Amen. Lord Jesus. So we come to the second message regarding the gospel of the glory of the blessed God. Actually mga igsoon, si Brother Minoru Chin ang nagmensahe ani. Grabe kayo yung introduction kay niabot yun mga almost 30 minutes. Aya pa siniadto sa outline. Pero ng atong time kay gamay man yun mga igsoon, so ato alanhing utob lang sa maabot nato. Amen. So gingon din mga igsoon nga, oh Lord Jesus, this message is somewhat unusual, no? Kana bang dili kasarangan, dili kasagaran nga mensahe or kanang particular gid siya. Kay dinhi kanang dinhi gospel of the glory of the blessed God, wa man dinhi maghisgot og kanang sala, no? Kasagaran ko magsangyaw ta, maghisgot ta og sala. Sultian nato ang tawo nga siya magkasasala. Pero dinhi nga ebanghelyo nga gipasabot ni Apostol ni sa atong igsuon, wala man maghisgot gani bisan sa judicial sa pagkamatarong mga igsuon. Wa san maghisgot sa redemption, katubsanan. Kundi naghisgot si Brother Lee based sa 1 Timothy 1:11 nga the gospel of the glory of God, the blessed God, it refers to God's economy. So ang ebanghelyo dai sa himaya sa Dios nagpasabot sa pamatigayon sa Dios. So nagtuo ko nga gabi na memorize nato ang pamatigayon sa Dios. So sa tong pamatigayon sa Dios ato nunganan, oh Lord Jesus, God became man that man may become God in life and in nature, but not in the God, for the building up of His body to consummate the new Jerusalem. So amo ni siya mga igsoon ang pamatigayon sa Dios. So ningon si Brother Lee nga nipadayon sa pag-ingon nga the gospel with which no nga gisali gipiyal ngadto ni Apostol Pablo mo ang ebanghelyo sa himaya sa dalaygon nga Dios. Oh Lord Jesus. Oh Lord Jesus, so gingon dinhi nga ang iyahang pagpaambit no nga hinato mo ang iyahang pagsidlak. So the gospel of the glory of the blessed God, it is the effulgence, no kasanag, effulgence of the gospel of the blessed God. Unsa man ang effulgence? Kahayag kasanag nga samag yung kuno ka kasiga sa kahayag sa adlaw mga igsoon. Muna siya ang effulgence of the gospel of the blessed God. And this is he called this as his shining forth, no? Muni ang paghayag sa Ginoo diha sa iyahang himaya. So ang pagkatao sa atong Ginoo, no, mo to ang iyang pagsidlak. It's a kind of shining forth. So gitagaag pagtaga dinhi nga duha day ka klase ang pagpadayag sa atong Ginoo. Dunay shining out ug shining in, no? Pagsidlak sa gawas ug pagsidlak usab didto sa sulod. So ang iyang incarnation sa dinhi pa sa sayuta, bisan gani ang iyang mga tinun-an no sa John chapter 1 verse 14, ningo dito nga nakita namo ang iyang himaya. So ang Ginoo mismo sa dinhi pa sa sayuta nakakita iyang mga tinun-an sa himaya sa atong Ginoo, puno sa grasya ug sa realidad. Nya kato mga igsoon, mao to ang iyahang shining out. So whatever he is in this earth, he is shining out. Whoever he was, nagsidlak siya mga igsoon diha sa gawas. Pero human siyang kamatayon, sa sinugdan ang atong Dios, espiritu naman siya, no? Pero giingon sa John chapter 7 verse 39 nga kini nga espiritu is not yet, wala pa. Because Jesus Christ has not yet been glorified. So kaya wa pa man mahimaya ang Ginoo, wa pa sa mahimong espiritu nga taghatag sa kinabuhi. Pero sa diha nga niagi na siya mga igsoon sa iyang pagpakatao, namatay siya, then nabanhaw, a human living, then nalansang sa krus, namatay siya, siyang pagkamatay, then nabanhaw siya, naunsa man siya mga igsoon, he became the life-giving spirit. So maningon ni kuan nga that is his shining in, no? Nagsidlak na siya sa tuang sulod mga igsoon. Ngayon din nga, this is the Son of God, no? Not only shining out, but on the other side, He is also shining in.
nagsidlak sa atong kinasuluran. Naningon si Brother Minuchin nga, I will not, in this message ko, ang iyang real nga burden, ang tagaan niya gibugaton sa iyang luwan, dili paghatag na tog thesis, kalabot sa kining the gospel of the blessed God, the glory of the blessed God. Ang itagaan niya pagtagad mga igsoon, ang mga workers gyud ug ang mga elders, not just only the saints. Dili lang ang mga balaan gitagaan niya pagtagad, kundi ang mga magbubuhat ug ang mga ansyano. Nga kinahanglan gyud nga dunay gyoy tinuod nga pagbansay. Ningon siya nga mamulong ko ninyo mga igsoon. There is a need for us to have a perfecting training. Nganong kinahanglan pagbansay mga igsoon? Kay dunay mga panghitabo nga gitawag nato og kanang brokenness, Ingon siya nga, I will not call it division, but it is a brokenness. So between countries sa mga nasod, between churches, between brothers and sisters, brothers, nga muraog nagmasiti, murag minasuhay, nga pinukpukay. So kuan gid niya pagtagad nga we need to have a perfecting training. So sa konferensya gawas nun ta nga makabuhat bisan unsa, pero din sa training mga igsoon, kinanta mahingpit. Kinanta malimitahan mga igsoon. So muni karon gidalata, dili lamang matrain ta kay dunay something short, kulang gyud dinhi nato mga igsoon. Nay mga shortage sa ato ang Kristohanon nga kinabuhi. So it needs to be patched up, it needs to be mended. Kinahanglan sa tapakan gyud mga igsoon. So ang makatapak nato ani morning the gospel of the glory of the blessed God. So gisgutan dito ang pinaka central lane gyud sa ato mga igsoon sa pahiuli sa Ginoo, mao gyud ang pamatigayon sa Dios. So salamat sa Ginoo nga si Kristo ang kasanag ang ebanghelyo sa himaya sa Dios mga igsoon. Ag-ingon din sa atong outline nga ang ebanghelyo sa himaya sa Dios, sa dalaygon nga Dios. 1, kinaiya sa Dios ang himaya. So, unsa ang himaya sa Dios? Mo ang iyang kinaiya. So, kanusa man mahimaya ang Dios, sa dihang ang Dios napadayag mga igsoon. So, dito sa Exodus, makita nato nga gipuno sa Dios ang templo sa himaya niya, napuno sa panganod, then dunay nagsidlak ang himaya sa Dios, dili makaduol si Moses. So, mahimaya ang Dios sa dihang mapadayag siya mga igsoon. Sa Roman numeral 2, tiunay may kalabutan sa pamatigayon sa Dios ang iyang himaya. So mo to si Brother Lynn, ingon siya nga the gospel of the glory of the blessed God, it refers to God's economy. Nga Dios sa himaya ang tuloosang Dios. Giingon sa 1 Peter 4:14 nga kung pagkaulawan ta tungod sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, ang espiritu sa himaya sa Dios naa sa ibabaw ninyo. So kung pagkaulawan ta mga igsoon, ang tuloosang nga Dios, ang espiritu niya sa himaya na sa ibabaw nato mga igsoon. Yung sabi nga gilalang ta sa Dios, we are created by God, according to His image para magpadayag niya mga igsoon. So yun din nga our destiny, ang atong destinasyon mga igsoon, mao gyud ang pagpadayag sa Dios. We don't have any other destiny, Ang atong destiny mao gyud ang pagpadayag, express God in eternity. Yung sa unahan nga, pinaagi sa ebanghelyo sa himaya, si Kristo na gitawag ta sa Dios, pinaagi sa ug ngadto sa walay katapusang himaya. Bisan kuno ang atong calling, ang atong pagkatinawag, we are being called unto glory. And we are a participant, mga umalambita niining walay katapusang himaya. Not only in this age, but also for eternity. So, Lord Jesus, salamat sa Ginoo sa pagtawag niya nato mga igsoon. Sa Roman, sa ikatulong numeral, gibutaan sa Dios ning panahuna ang mga huna sa dili mga magtotoo. God has blinded, the Lord Jesus, the gibutaan sa Dios ning panahuna ang mga hunahuna, the mind, has blinded the thoughts, the mind of the unbelievers. To the apostle, alang sa mga apostol, klaro kay nila ang himaya sa Dios mga igsoon.
Pero alang sa mga unbeliever, it is being veiled. No, nagtabunan ilang mga mata, kay gibutaan sila ni Satanas. So ang pagbuta di ay mga igsoon, sama din na sa pagbutang og tabon, no? Nga gipakasama sa kamera, nga dili siya makadawat og kakita sa kahayag kung dunay tabon ang kamera. So example gid pag-ayo dito ang kanang kamera, kung wanta sa kamera di ba mo, ang kamera sa una yun ani man naman ay shutter din mupislit ka aron makakuha siya og image, pero naay lens dito sa likod, kung dili mo iable, wala kay makuha nga mga figure mga igsoon. So salamat sa Ginoo nga gikuha na ang tabon nga hinato ug napatikan ta nining Dios nung himaya. So makasabuta nga kanang kamera kuno gipakasama na siya kanang lens sama na sa atong kasing-kasing. Unya ang atong film mo nga to ang espiritu mga igsoon. So kinalang himaya sa Dios mo'y mo pasidlak mga igsoon, makapenetrate gid siya sa sulod sa atuang espiritu gikan sa atong hunahuna. So gibutaan sa Dios ning panahona ang mga dili magtotoo, no? Then sa ang Dios ning panahona mao si Satanas ang malimbungon ug ang magbubuot niining panahona. So si Satanas ang the god of this age. So kanang God of this age dako din nagkuan mga igsoon, no? Minta kung sa din ng Diyos dining panahon na nagpasabuti na og pagsimba. So si Satanas nangita po siya og mga magsisimba. Mo nang gibutaan niya ang mga tao dili makakita sa himaya sa Dios, dili makakita sa himaya ni Kristo aron ang mga tao musimba niya mga igsoon. Doon na po siya iyang kaugalingong relihiyon. So ang ebanghelyo sa himaya puno siya sa kasanag mga igsoon. Puno siya sa kahayag because that is the effulgence of the glory of God. Pero ang gingharian ni Satanas, unsa may kinaiyan ni ani? Full of darkness. Puno gyud sa kangit-ngit mga igsoon. So salamat sa Ginoo nga dili unta ta mangit-ngitan. Ingon sa Roman numeral 1 sa sa number 1 sa ang Dios ning panahon na mao si Satanas ang malimbungon ug ang magbubuot nining panahona. Kinsa na Bisaya 1. Tudungan nagbasa. Dugang sa gingharian ni Satanas, siya nga yawa, dunay kaugalingong relihiyon. Dili lang siya magbubuot ning kalibutana, kundi Dios sab ning panahona. 2. Ang magbubuot ning kalibutana nagpasabot sa pagbuot ni Satanas sa mga tao. Ang Dios ning panahona nagpasabot sa pagsimba sa mga tao kaniya karon. Halos tanang tao karon, luog ba o edukado kaayo, gibutaan man sa Dios ning panahona. Kung biyaan nato ang atong mga pangagpas ug iliso ang atong kasing-kasing sa Ginoo, makuha ang mga taptap, wala nay luna sa atong pagkatao. Ang Dios ning panahona ug musidlak sa kasing-kasing ang ebanghelyo sa himaya. Oh Lord Jesus. So mga igsoon mao ni siya si Satanas ang magbubuot ning panahon na, no? Gi-sample niya kining atong gadget. Di ta kabantay ba nga sa sige tag-abli sa atong gadget. Nadugay di ay nakasimba na ta ni Satanas. So kung makontrolar na ta ni Satanas, siya na magbuot nato, siya na murol kanin nato mga igsoon. So nagkinahanglan kita sa niining himaya sa Dios nga magsidlak sa atong sulod mga igsoon. So gyud din ang kinaiyan ni Satanas, gingharian ni Satanas, wala gyud kahayag. Busa kinahanglan kita masidlakan, no? Niining ebanghelyo sa himaya. So unsa day function sa ebanghelyo sa himaya? What the gospel of Jesus Christ does is to illuminate the gospel of the glory of the blessed God. So kung wala ta ani mga igsoon, mulakaw ta nga mangunbinser sa mga tao, ningon si Brother Minoro nga our going out is not to convince people. Kundili mga lagad lang tanila mga igsoon, oh Lord Jesus, nining Ginoo nga naa sa himaya aron sila masidlakan. Yung din nga ang atong mind, oh Lord Jesus, masurupan gyud sa espiritu sa Ginoo mga igsoon. Yung din nga kuhaon ginato ang atong mga tap-tap. Daghang kay mga tap-tap mga igsoon. Nga ang pagkuha ko sa itong tap-tap, kinahanglan to ni buhaton adlaw-adlaw, day by day, no? Oh Lord Jesus, kay sa atong trabaho ko no, magsugod ning mga tap-tap ini kagabi, no?
na mga taptap na matagbuntag, mudulta sa Ginoo aron makuhaan ta niini mga igsoon. Oh Lord Jesus, aron makasidlak nato ang Ibanghilyo sa himaya. So daghan kayo taog kanang kuan mga buhaton pero walay paghayag mga igsoon. Oh Ginoong Hesus. So muni siya ang atong pagkinabuhi nga mutakdo gyud no sa Dios nung pamatigayon. So anilang tingali ko na. Amen. Salamat sa Ibanghilyo sa himaya. Gisgutan ni Brother Ronilo ang mga tao nining kalibutan na gibutaan no. Tungod kay di man buot sa tanas nga makakita sila sa kahayag sa Ibanghilyo. Ibuot siya nga musidlak ang himaya. Mao gani si Apostol Pablo sa iyang pagsangyaw sa Ibanghilyo. Gipasidlak yun niya ni nga himaya. Aron katong nangitngitan, praise the Lord, mo hawa mo, Maria mo wagtang ang mga kagitngit aron makita sila sa Ebanghelyo sa himaya. Praise the Lord. Sa Roman numeral 4, nagas ko din kalabot sa dalambigit ang himaya sa Dios sa nagpakatao, nagkinabuhi isip tao, nalansang sa krus, pagbanhaw, pagkayap ug pagbalik ni Kristo. Sa to pa nining bahina kaning pagpakatao, no, pagkinabuhi isip tao, paglansang sa krus, pagbanhaw, pagkayap ug pagbalik ni Kristo, nalambigit ang himaya sa Dios. Na sa letter A, nahimong unod ang pulong ug natago ang himaya sa iyang pagkadios sulod sa kabhang sa iyang pagkatao. Aron apan nakita sa matinud-an ang iyang himaya. Ato makita sa nag-uban ang Ginoo kauban sa tulo ka mga tinud-an niya, si Pedro, Santiago ug si Juan. Giuban nila sila sa pagsaka sa bukid sa Mateo 17. Sa kalit na usab ang dagway sa atong Ginoo. Nisidlak siya. Ang iyang naong nigilak sama sa adlaw, ang iyang biste sama sa kahayag. Niya gipamatud-an po nila dito sa sulat sa Juan, no? Kay uban masiwan ni panahon na. Siya nakita namo ang iyang himaya. No, kining Juan 1:14 kay ang pulong ni himong unod niya tabernakulo sa atong among tiliwala ug nakita namo ang iyang himaya puno sa grasya o realidad. Nagpakita ni nga ang mga tinud-an nakakita pud si himaya. Pero ang punto gipakita dinhi nga samtang nagkinabuhi atong Ginoo sa iyang pagpakatao ang himaya diri mo mato ang Dios nga nasa naong ni Jesucristo nga sa dihang nagpakatao siya na tago ni siya no. Diha sa kabhang siya pagkatao. Pero salamat sa Ginoo no, muli una no gipakita siya kalabot sa natago ang himaya sa Dios. Letter B, sa kinabuhi ug buhat ni Ginoong Hesus, so wala pa siya no, wala siya magtinguha sa kaugalingon niyang himaya kundi sa himaya sa nagpadala niya. Atong makita nga sa dihang ang Ginoo nagkinabuhi dinhi sa yuta, siyang tawhanong kinabuhi. Giyon ni nalambigit man ang himaya sa diha niya, pero natago pa. Pero bisan pa siyang pagkinabuhi sa tao, wala niya tinguha ang iyang himaya. Iyang gitinguha ang Dios no. Na pagpadayag gitinguha niya ang himaya sa Dios. Nagtinguha siya sa nagpadala niya nga mao ang amahan. Sa letter C, iskutan dire, nakagula ang himaya sa pagkadios ni Kristo sa pagdugmok sa kabhang sa iyang pagkatao tungod sa kamatayon. Nung makita sa referensya dire sa Juan 12:23-24, makita nato nga ingon atong Ginoo nga abot ng takna nga himayaon na ang anak sa tao. Pagabot sa 24, isgutan niya dito nga gawas ko ng usa ka lugas nga trigo, mahulog sa yuta og mamatay, magpabilin kining mag-inusara. Apan kon mamatay kini, mamunga kini og daghan. Praise the Lord. Salamat sa kamatayon sa atong Ginoo. Praise the Lord. Nahubaran, nadugmok ang iyang pagkatao, na-release ang iyang himaya sa sulod niya. Pinaagi siyang kamatayon sa krus, mga igsoon.
Mao ni ang iyang nahuman, no? Yang buot nga nalabigit din ang himaya sa iyang pagkalansang sa cross. Dito siya na-release, no? Nahubaran, nahigawas ang himaya sa Dios diyan niya tungod sa iyang kamatayon sa cross. Gihimaya si Kristo sa iyang paggabanhaw. Atong makita sa paggabanhaw sa itong Ginoo, gihimaya siya maigsoon, no? Ang referensya dire, sa ni ang Juan City 39 nga nagpakita dito nga katong sa buhing tubig, atong tanawan ni Kapitulo City sa Juan, katong may labing dako adlaw pista, singit ang Ginoo siya kadunay taong giuhaw, umari siya miinom niya sa unahan na niingon day siya nga namulong siya ni kalabos sa espiritu nga pagadawaton sa matag usa nga motuo. Sanglit atong tungura, wala pa man siya, wala pang espiritu kay si Jesus, wala pa himayaa. Nagpasabot ni nga sa adlaw sa iyang paggabanhaw, sa dihang nabaraw atong Ginoo, pagkahimo niyang espiritu nga naghatag og kinabuhi, nianang panahon na nahimaya mga igsoon. Ang himaya nga nasa sulod niya napagawas, nakita na mga igsoon god kay ni ana siya sa pagkabanhaw. Sa unang Pedro, no, kapitulo 1:21. Diskutan dito nga nanuo pinaagi niya ngadto sa Dios. Nga nagbanhaw niya gikan sa mga minatay. Ano pasabot ni sa Dios no, nagbanhaw niya, ang gibanhaw mo si Jesus, no? Gibanhaw sa gikan sa mga minatay. Og naghatag niya sa himaya. Praise the Lord. Sa ato pa sa diyang nabahatong Ginoo, ang Dios naghatag niya sa himaya. Para unsa? Aron naa sa Dios ang inyong pagtuo o paglaom. Sa ato pa ang mga magtutuo na, gisgutan ni Pedro dinhi, nga ang atong Ginoo nga naa sa himaya, gihatagan sa himaya, o sa laing term, misulod sa himaya, manaa ang atong paglaom ni Jesus. Nga naman siya, gibanhaw sa Dios. Siya ang tao nga miagis sa pagkatao, nagkinabuhi isip tao, nalansang sa kusog na banhaw. Praise the Lord. Natong mga magtutuo mga igsoon, naa ang atong pagtuo o paglaom. Eh kung wala siya nabanhaw, unsa may paglaom nato? Wala. Ang atong gituuhan, humanta mituo midawa sa Ginoo, ang atong gituuhan mao man ang buhat sa Ginoo siyang kamatayon sa cross. No, natubos ta gani sa atong modern revival, dunay mao ni ang iyang balaod nung katubsanan, iyang gihuman tanan. Wala gyud ato dito. Usa pinaagi to mo atong gituuhan, praise the Lord. Usa naa sad niya ang atong paglaom. Ano man ang atong paglaom, di lang igo ta gianak pag-usab. Di lang igo na luwas ta mga igsoon. Kundili musangpot kita sa kahimpitan nga mao ang pagkahimaya. Ngali atong modern revival, tinamang nagkita ni, no, nagsugod sa atong pag-anak pag-usab, katong mga 8 ka mga steps dito. No, gisundan sa siperding, sabot sa pag-atiman, di lang nato, bisan mga timan sa mga bago. Gisundan ni siya sa dispositional sanctification. Kaya ang ikalima ini sa judicial redemption, gibalaan man ta pero sa posisyon. O dinhi sa organikong kaluwasan, gibalaan ta sa disposisyon mga igsoon. Nagpakita niya ang atong kinaiya, ang atong pagkatao sa sulod, ang atong being, ang atong sulod ng mga bahin, nagkinahanglan balaanon sa atong Ginoo. Asam ni siya metabo sa atong inadlawng pagkinabuhi. Ang atong pagbulig sa Ginoo, ang atong pag-opera sa Ginoo, pagduol niya diha sa pulong, pagsandurot nato niya diha sa mga pag-ambo, bisan sa mga pag-awit. Praise the Lord. Ang Ginoo hinahinay nga nagbuhat sa sulod nato, iyang balaanon ang atong mga bahin sa sulod mga igsoon. Ngano man aron mabalaan ta, no? Katong sa Efeso, aron mabalaan ta pinaagi sa paghugas sa tubig diha sa pulong. Dumdum ko siya ni Badhugar gabi nga. Isag magbasa ta niya. Di to way tayo makuha amtol bater gabi istorya mi. Isig ano basta ko Biblia bad di pa jud ko kakuha bad. Yung kadumdum ko siya ni Badhugar ganiha. Oh, isan pagguhay nakuha ang basket way sulod. Sa kung saan niya tuslo sa tubig di kalsa basiro gihapon. Pero unsa man dito sa basket? Nalimpyo, nahugasan. Mao sa ni mga igsoon. Maglabitag duol sa Ginoo matag adlaw. Diha man sa pulong, diha sa mga pag-ampo, no? Praise the Lord. So kaya tagwa man kadumduman, unsa gutoy akong
Basa ganiya. Unsa ko tubos kuluha bisan mo ng revival? Inigon pa mahang lilingi kag sa ko tubos kuluha gani buntag. Asa gito makita? Pero sa panahon sa pagmo ng revival, sa diyang dituol ta sa Ginoo. Praise the Lord. Nahugasan ta sa tubig sa pulong. Tungod kay atong disposisyon mga igsoon, usbo ni sa Ginoo. Di lang kinatural ni nga iya sa atong natural nga tao, nahulog pag yuta mga igsoon. Nadaot ni siya ang atong mga bahin sa sulod. Usa salamat sa Ginoo iya tang iya nagpagsab. Gipuy-an ta siyang Dios nung kinabuhi. Tungod niini hinay-hinay nga iya tang usbon iyang balaanon. Surupan kita niya maigsoon. Sa gisundan niya kalabot sa renewing. Ang atong tibok pagkatao baguon sa atong Ginoo. Pero tungod kay ang atong pagkatao sa sulod, kining atong persona mismo, gipangunahan ni sa atong salabutan. Ang atong salabutan mo siya leading part nato nga nagdala nato sa atong tanang pagawi matag adlaw. Kung sa minugdan ang Roma, nagpahisgot ito nga magpabag-o ta sa atong salabutan. Sa dihang bag-uuhon ang atong salabutan, bag-o ang atong pagawi. Ngano man ni ang atong salabutan nahimong dili na atong panghunahuna. Ang hunahuna na ni Kristo mahimong atong hunahuna. Ang nabag-o itong hunahuna, gisurupan sa Ginoo, hunahuna ni Kristo. Iskutan, siguro iskutan nga. Espiritu sa salabutan. Sa ato pa, ang atong salabutan, nahimong espiritu. Gisurupan sa espiritu, hangtod, na umulan, na sagol, gihimong espiritu. Nagpasabuti, gihimong Kristo mga igsoon. So buhaton sa Ginoo sa atong matag-adlaw ang pagkinabuhi. Salamat sa Ginoo. Mao ni ang buhat sa pagtransforma sa Ginoo hangtod matukod then mahisama no. Kining confirmation diha. Dayon ang katapusan kining pagkahimaya. Kay kining pagkahimaya gisgutan. Mao man siya dangatanan, mao siya sang kuanan nato no. Salamat sa Ginoo. Balik ko sa outline, pero dindagan ko layo. Praise the Lord. Pagabanaw ayo sa letra E. Gihimaya si Kristo sa iyang paggayab. Sumbanan si Ginoong Hesus sa taong nitabok sa suba o nisulod sa himaya sa Dios. Din giprong-purungan siya sa himaya ug dungog. Makita nato nga sa dihang mikaya itong Ginoo. Nagdala man siya sa daghang mga bihag no para sa dalon ta niya sa himaya. Praise the Lord. Dalon ta niya sa himaya mga igsoon. Sa 9:24 sa Ebrehano, ingon dito nga, kay wala musulod si Kristo sa balaang dapit sa ato pagkatong sa daang tugon, no? Lagway. Kundili sa langit mismo. Aron mga tubang karon sa Dios alang nato. Samtang gabasa ko ni Berskuluha, tunag yo'y hilabihang pagbati sa sulod ba? Sainan ka? Nisulod si Kristo. No? Sa langit kayo, sa langit mismo. Sa daang tugon, lagway raman mo, sulod ang labang sasedote sa dapit labing balaan. Apan si Kristo mismo, sa diyang mikayab siya, misulod siya sa langit mismo, aron mga tubang karon sa Dios alang nato. Hallelujah! Ang atong Ginoong Hesus, nga nisulod sa langit, nangatubang siya alang nato mga igsoon. Iyang ipangatubang sa Dios ang atong tibok sitwasyon. Ang atong inadlaw pag kinabuhi nga daghan tag magkakulangon. Nangatubang ang Ginoo ni igsoon. Sa tuyo nga mulampos ta, mahingpita sumala sa tinguha sa iyang kasing-kasing. Sa atong revival kanang 8 ka steps diha, makumpleto gid ta mga igsoon. Humanon sa Ginoo, pinagis tong pagbulig pero atubangan sa Dios. Naa siya nga nangatubang alang nato mga igsoon. Praise the Lord. Amen. Dayon sa iyang pagbalik, no? Muanhi ang Ginoo nga anak sa tao diha sa himaya samahan. Makita nato nga sa iyang pagbalik, ingon dito sa biskulo diskutan dire nga ang atong Ginoo uban sa tanang mga manulunda. Ibalik siya uban sa tanang mga manulunda. Pagkamahimayaw. No, di ba? Pagbalik sa Ginoo uban sa tanang mga manulunda.
Nya sa Revelation 1:7 makita ni sa tanang mata. Ato tan-awon dito sa buhat. Iskutan po sa Lucas. Kasi dihang nabanhaw atong Ginoo human atong 40 days. Atong namay human siya nabanhaw, namay 40 days nga period of time niya. Samtang dito siya nagkatapusan niyang pagpamulong kauban siya matinuan dito sa bungtod o bukid sa Olibo. Namulong siya dito, inanay siya gisapong sa panganod padung sa taas. Pataas. Hawa sa ilang mga mata. Nagtutok sila hangad sa langit. Naay manulunda na mulong nila. Siya tanaw mo ng Hesus, ikuha diha ninyo. Mubalik na sa magpagagi. No, busa mo inong dandre, ipakita ni referensya nga sa dihang mo ani atong Ginoo uban sa tanang manulunda diha sa iyang himaya mga igsoon. Unsa ka mahimayaon kini panahon na ang adlaw sa pagbalik sa atong Ginoo. Praise the Lord. Sinapong siya sa mga panganod aron mulingkod sa trono sa himaya. Nga sa bagong Jerusalem sa eternidad. Praise the Lord. Ang kordero isip suga musidlak pinaagi sa Dios nga kahayag aron maghayag sa bagong Jerusalem. Sa himaya sa Dios o kining himayaa mao ang pagpadayag sa Dios nung kahayag. Sa ato pa sa katumanan unya sa bagong Jerusalem. Katong kahayag dito kay ang Dios man nga kahayag nga nilahos no diha naaman sa naong ni Kristo no naglingkod sa trono Dios ug ang kordero. Lahos ni sa parel sa tibok syudad nihayag siya. Katong kahayaga maong himaya sa Dios. Nadayag sa bug-os ni atong panahon na. Praise the Lord. Mao ni ang katumanan unya mga igsoon. Moinungdan karon, praise the Lord. Atong masinati kining himaya kay unya katumanan ato kun dili karon walay katumanan unya. Magsugod ni karong panahon na mga igsoon. Diri sa sunod nga paragraph niyan ang nindot kay mga butang. Okay, praktikal kay kini siya sa atong pagkinabuhi karong panahon na. Nya kining Roman 5 unto 6 makita ato nga moy niigo sa atong uluhan. Ebanghelyo sa himaya sa dalaygong Dios. Roman 5 iskutan diri. Si Kristo ang dagway sa Dios ug ang kasanag sa iyang himaya. Si Brother Minoro ani mamulong murag halos i-emphasize ganyan ba the effulgence of His glory. Napatoy tulo ka term isgutan niya na sa tong sa tong region. Napatoy isa tulo to ka pulong niya murag kinig yung word gibalik-balik niya nga si Kristo ang dagway sa Dios kasanag sa himaya kay mo naa sa bersikulo 3 no. Siya ang dagway ug kasanag sa Dios sa iyang himaya. Siya ingon ni Busa ang ebanghelyo ni Kristo mao ang ebanghelyo sa iyang himaya. Igo na sa title, no? Nga naghayag o nagsidlak. Ingon si Padre Minoro, nga ang ebanghelyo mismo, himaya. Ang ebanghelyo mismo, kasanag. Ang ebanghelyo mismo, mauni siya pagsidlak. Praise the Lord. Musa, kita nga musangyaw si ebanghelyo. Praise the Lord. Natay kinahanglan, buhaton di ay. Letter A. Ang ebanghelyo sa himaya ni Kristo, mao ang ebanghelyo sa himaya sa dalaygong Dios. Mao na ang unang Timoteo 1:11. Iskutan diri sumala si ebanghelyo sa himaya sa dalaygong Dios nga gipiyal kanako. Sa ato pagpamulong ni Apostol Pablo, siya sumala sa ebanghelyo sa himaya sa dalaygong Dios. Sa ato pa kining himaya, kini ebanghelyo nga atong sibang isangyaw nga mo'y gisangyaw ni Apostol Pablo, ebanghelyo ni sa himaya mga igsoon. Praise the Lord. Sa tuyo nga maghayag sa mga nangitkitan. Musidlak ni mga igsoon. Number 1, ang pamulong ang ebanghelyo sa himaya sa dalaygong Dios nagpasabot sa pamatigayon sa Dios sa unang Timoteo 1:4. No, kay sa unang Timoteo 1:4 dili tong mga tandaan sa mga katigulangan nga nagmugna hinuog paglalisay. Siya imbis sa pamatigayon sa Dios. Rather than God's economy. Sa ito pa, isugod ni Pablo Timoteo nga kitang mga magtotoo, dili magsigi ng mga tandaan, mga tabi-tabi nga dili sa pamatigayon sa Dios. Inoon, ang hisgutan ang pamatigayon sa Dios. Di lang tingalis panagatigom. Saan ako nagbasa ko? Ginoo, preserbahagin mi Ginoo.
Kasay magtapok na gani, labi ng tingkat tulog, magtabi ring magsuon, mga kagikan sa una, mga bisag kadasig sa una. Dire. Ingon si Apostol Pablo. Imbes sa pamatigayon sa Dios. Praise the Lord. Number 2. Ang ebanghelyo gipiyal kang Apostol Pablo mao ang kasanag sa himaya sa dalaygong Dios. Kini nga pulong ni Apostol Pablo nag-refer na siya, na tumong siya, nagisgot siya, kalabot siyang pagkakabig, katong iyang conversion no, sa buhat ng 9. Makita na to nga gitawag di siya ni Pablo o kasanag sa himaya sa dalaygong Dios. Ngano man, klaro tinaw kining iyang nakita. Sa dihang naglakaw siya sa Damasco, kalit nga misidlak niya ang kusog kaayong kahayag. Isidlakan siya sa kahayag na tumba man nga na siya. Nya naay namulong niya nga, Saulo, Saulo, nganong gilutos mo ako? Kato nga butang nga iyang nakita, kusog na sidlak ni kahayag ni sidlak niya, ang namulong nga pulong siya, Saulo, Saulo, nganong gilutos mo ako? Dako ito nga butang para niya. Di lang kalabos sa iglesia, bisan din kalabos sa himaya, no? Mo metong punto dire. Ang pagsidlak niya, nagpakita ni pagsidlak sa may mayaong Dios. Ngamoy nakapapukan niya sa tanan niyang kanhi, iyang pagkabanggitan. Gipukan sa Ginoo aron siya himuong galamiton. Alang sa pagpasidlak ng himaya, kung ebanghelyo sa himaya ngadto sa mga katawan nga naa sa kangitngitan. Sa 3 siya pinaagi sa pagpaambit sa kinabuhi o kinaiya sa Dios. Diha, no? Sarto. Diha ni Kristo ngadto sa piniling katawhan sa Dios, gisidlak ning ebanghelyo ang himaya sa Dios nga niini gidayeg ang Dios diha sa katawhan. Praise the Lord. Sa ato pa si Apostol Pablo, tinaw ning iyang kasinati kay mao man ilang gibuhat samtang nagsangyaw sila sa ebanghelyo, napaambit ang kinabuhi o kinaiya sa Dios ngadto sa mga giwalihan nila. Ano man si Kristo to mismo nisidlak adto sa katawhan nya nadawat nila ang ebanghelyo sa himaya. Kita sad mo dinhi ang gikinahanglan mo ni kami nga mensahe atong iso na mudlong gid sila nga ibalik-balik kini sa mga balaan karong panahon na. Ngano man aron bisan sa atong bagsangyaw sa ebanghelyo, dili ta magsangyaw sa mga natural nga butang o sa daan bagatong naandan. Labi nag-anda na kita Mr. of Human Life, Mr. Ray, memorize ko na. Memorize yung tinuod, kaya practice man. Pero mag-unsa mag-memorize kung sulod ng bahin. Wa, magsidlak sa kasing-kasing. Ganahan ko na may sumito magpusog, nagbautismo. Dali ko mag-comment pag, Amen! Ano mo na? Nagkapasidlak sa himaya sa Diyos. No? Ang mga taong gigaspilan, nasidlakan sa himaya sa Diyos. Si letter B, iskutan din nga ang ebanghelyo, maong ebanghelyo sa himaya ni Kristo nga naghayag, nagdanag o nagsidlak sa atong kasing-kasing. Uno, ang pagsidlak sa Dios sa atong kasing-kasing resulta sa paghayag sa pagkaila sa himaya sa Dios diha sa naong ni Kristo. Sa ato pa paghayag nga makapaila nato sa himaya sa Dios diha sa ebanghelyo ni Kristo. Sa ato pa una, kita mismo masidlakan sa naong ni Kristo. Katong iskutan kamera, iskutan na baron ilog niya. Mo ni ang atong mahitabo ba di lang sa atong pagadangat sa kaluwasan, bisan pa samtang mamulong ta no. Ang pagsangyaw sa ebanghelyo, mura ba ang tao og kamera? Ang kuan dire lens no. Mo man ang kasing-kasing sa tao. Nga atong kasing-kasing mo na kita taptapan sa tanas. Di ta kakita sa kahayag sa ebanghelyo kay sa tanas nagtabon gyalihan so di pagkatubas sa hayag gyalihan sa tanas mong naong. Di ka kakita sa kahayag sa ebanghelyo. Bisag na nagwali pero pasidlakan kas kahayag sa tanas mo sambong sa naong sa taong giwalihan. So mo na nga usana nga maka ulang sa pagtuo sa tao sa kaluwasan naa sa tanas mo na kanang panahon sa pagsangyaw do nag-espiritu ng gubat mahitabo. Badulilo atong nagsangyaw may atong merkano ito sa talisay. Wa kay ko kasulti kay mag-in-English man sila tanan. Akong gibuhat og sirag iko ampo. Ampo ra giko.
Samtang nagdagan sa Ebanghelyo, Ginoo buksi kining tawhana. Buksi kining kalag. Pag mga tarungan, pukana Ginoo ang pangatarungan. Kuhaa Ginoo ang mga pagagpas. Pag abot nantod bautismo tingala ka sa buhat sa Ginoo bisan pag bautismo perting yan lang kay nisugot ba. Nisugot yan. Arang sanang murag malipay ka kay apurado ka sa tanan. Pag ari man diri bautismo, lipay ka siya. Pero ang iyang asawa kay Pinay solido man katoliko, devoted man, murag maaksog pugong. Sige na sa kukampo. Ngani ba, no? Samtang magsangyaw sa Ebanghelyo aron ang kahayag, ang kasanag sa Ebanghelyo, mosidlak kadto sa Ebanghelyohan. Kato mga natren, nakabalo mo kid kayo ini. No. Samtang buklis ang usa, kay tulo man sa kapim, ang kaupon magampo mo gina, no? Mo gani buhaton para dili maulang ang kasanag sa Ebanghelyo nga mosidlak kadto sa tawo gigaspilan aron masidlakan sila sa kahayag. Murag mahurot man akong oras, abadet ko may sunsunan. No? So sa Lord. Musidlak sa pagkasing-kasing, resulta sa paghayag sa pagkaila sa maya sa Dios, diya sa nang ni Kristo, no? Then Lord 2. Sa ikadumang Korinto 4:4, pareho ra tanan og gipasabot ang Dios dagway Kristo himaya Ebanghelyo paghayag nga nagpasabot sa maura nga kahibulungang persona. Sabot kang Kristo, no? Ang Dios mao ang dagway. Praise the Lord. Ang dagway mao si Kristo. Tinaw kanang bersikulo na diha magison. No, si Kristo ang himaya. Ya, ang Dios mao ang dagway, no? Si Kristo ang himaya. Balik ko. Ang himaya mao ang Ebanghelyo. Sa to kining mga butanga, no, kining Dios dagway Kristo, maurang nga butang, no, tinaw ning napakita diri nagpasabot ni nga ang pagsidlak niini, ang ilang makita samtang ta nagwali sa Ebanghelyo, makita niya ang Dios nga misidlak nga naa sa naong ni Kristo. Number 4, ang himaya sa Dios nga naghayag diha sa naong ni Kristo mao ang Dios sa himaya. Praise the Lord. Nga naghayag, nagpadayag pinaagi ni Kristo nga mao ang kasanag sa himaya sa Dios. Ang pagkaila kaniya pagkailaman sa Dios sa himaya. Praise the Lord. Samtang review ko ining mensaya. Natabangan gid ko pag-ayo tungod kay ang pagpasidlak ato sa Ebanghelyo. Magsukat gid ay dako kalambigitan sa atong inadlaw nga kinabuhi mga igsoon. Wana si Apostol Pablo bisan silang nagmensahe ani, ingon sila nga ang ilang preaching is their living. Ilang pagsangyaw, samtang sila gisangyaw, ang ilang gisangyaw, maura ang ilang pagkinabuhi. Ilang pagkinabuhi, mo ilang gisangyaw. Nga naman, matag adlaw, ginang sa kamera dire. Ato di ang kinabuhion matag adlaw. Katong iskutan po nilo gani ha. Ang kahayag diri mo sidlak, duha man ka bahin, no? Shining in, shining out. Sa ato pa sa pag-adlaw ang pagkinabuhi, kinahanglan ta pasidlakan sa kahayag sa Ginoo. Dang muduol ta sa Ginoo, dunay shining in. Ang pagsidlak sa Ginoo, musidlak nganhi sa atong kasing-kasing. Sa ato pa kun kamirata, kanunay tang matubang sa Ginoo. Masidlakan ta sa kahayag sa Ginoo. Ang Ginoo mismo nisidlak nganhi nato, no? Ang atong fel, mao man ang atong tawhanong espiritu. Ang Kristo mismo nga atong nakita kay nagpahayag, nagpasidlag sa Ginoo, mapatrik sa atong kasing-kasing. Ma-referensya sa atong espiritu. Sa ato pa ang Ginoo mismo ang iyang dagway na imprinta pag-usab sa atong pagkatao. Nagpakita ni nga nakita pinaagi sa pagkaumol ni Kristo dinha sa atong kasing-kasing. Usa sa dihang muwali ta sa may balita, dunay shining out. Upasidlak ta ni Kristo nga naghayag sa atong kasing-kasing aron may makita sa mga tao nga atong gibanghelyuhan mga igsoon. Roman 6. Nisidlak ang Dios sa atong kasing-kasing aron mosidlak sa uban-una. Di mao na gid siya. Og tungod niya na makaila sila sa himaya sa Dios diha sa naong ni Kristo. Makita ni Kristo nga nagpadayag, nagpaila sa Dios. Now, letter A, nisidlak ngan hinato ang Ebanghelyo sa himaya ni Kristo. Unya mosidlak kini gikan sa sulod nato. Sa mo ni silang Apostol Pablo samtang nagwali sila, ilang gipasidlak ang himaya sa Ebanghelyo nga naa sa naong ni Kristo ngadto sa mga katawhan aron makadangat sila sa kaluwasan. Masidlakan sila nining Ebanghelyo sa himaya. Ihrabi sa pagsangyaw nato sa Ebanghelyo, kita na
dunag yun untay paghayag, ipasidlak yun nato ang ebanghelyo sa himaya ni Kristo gikan sa sulod nato. Moto akong nisgutan kaniha nga matag adlaw magpahayag kita sa Ginoo. Matag adlaw magpasidlak ta sa kahayag sa Ginoo aron ang Ginoo maimprinta din nato sa dihang muwali ta mamulong to sa ebanghelyo kining kahayag sa sulod nato atong ipasidlak ngadto sa mga katawhan. Sa pagmantala nato sa ebanghelyo sa himaya ni Kristo, dili gyud nato isangyaw ang atong kaugalingon. Kun dili si Kristo nga Ginoo nga maoy sulod sa ebanghelyo. Mo ni ang gipamulong ni Apostol Pablo dre nga ang ilang pagsangyaw sa ebanghelyo sa himaya wa sila magsangyaw sa ilang kaugalingon. Kun dili ang ilang gisangyaw si Kristo nga Ginoo. No? Praise the Lord. Si Kristo nga Ginoo mo ilang isangyaw. Unya, nag-isip sila nga sila mga ulipon sa mga magtotoo. Sa to pa di lang igo sila nagsangyaw, nangatiman man sila sa migsuon. Sa ilang pagsangyaw, nagpasidlak sila sa himaya ni Kristo. Ikan sa ilang kasing-kasing. Sa ilang pagpangatiman sa mga balaan, nag-isip sila nga mga ulipon sila sa migsuon. Nangalagad sa migsuon, di anayit man gani, no? Uban sa mga luha. Letter D. Ang mga nakadawat sa ebanghelyo sa himaya ni Kristo pinaagi sa pagsidlak nato makabaton man ni Kristo nga bililhong bahandi nga gipaambit kanila. Unya sama nato mahimo silang yutan-ong mga sudlanan nga sudlaning bililhong bahandi. Gabi igesgot man tog diamond, no? Sa Steve na mo nga tao. No, mao ni ang himaya sa ebanghelyo nga mao si Kristo mismo nga nisidlag ang Dios mismo nga nisidlag sa naong ni Kristo nga na patik sa atong kasing-kasing sa ding ato ning isangyaw. Praise the Lord. Ang mga nakadawat sa ebanghelyo nasidlakan sa himaya sa Dios nahimo silang mga yutanong sudlanan sudlan ining bililong bahandi. Dili ta magtagad sa box ra, no? Kundi ang diamond nga naa sa box. Unsa man nga diamond? Mao ni ang himaya sa Dios mga igsoon. Sa diyang muduol ta sa Ginoo tandugo na to siya. Praise the Lord. Ang Kristo nga napatik sa itong pagkatao. Mga diamond kini magsuon. Tingali mga pino siya diamond. Pero kung kada adlaw atong buhaton, kanunay ning buhaton. Constantly. Yan. Continually. Praise the Lord. Sa dihang makapadayag ta sa Ginoo diha sa ebanghelyo o sa pagatiman sa mga balaan, mapahimuslan o madawat nila ang Kristo nga atong napahimuslan o atong nasinati mga igsoon. Amen. 1 Timothy 1:11 says, according to the gospel of the glory of the blessed God, which I was entrusted. The gospel of the glory of the blessed God is according to God's economy. It refers to God's economy, mentioning in chapter 1, verse 4. So the gospel in which it was mentioned by our brother in footnote, walang basahon, the gospel with which the Apostle Paul was entrusted is the effulgence of the glory of the blessed God. By dispensing God's life and nature in Christ into God's chosen people, this gospel shines forth God's glory, in which God is blessed among His people. This is the commission and the ministry the apostle received of the Lord. This gospel should be commonly taught and preached in a local church. Then the brother said, we are the gatekeeper not to allow any teaching to come in. This teaching is according to the gospel of the glory. Since we are living a crucified life and being commissioned with the ministry of reconciliation, today we are in the age of darkness. It can even invade the local churches, and then the God of this age blinds us. He is building his own religion. The gospel of the glory of God is a battle, unveil the minds of the people that Christ may come into them. So we see that we are vessels bound for glory. We are destined to express God together. One day we will be into His eternal glory. We are called to be part of the eternal full expression, and that is the New Jerusalem, the eternal glory of the blessed God. So God needs worshipers today. He is after worshipers, people who worship Him. So before we know it, we are starting to worship another God. It could be philosophy or maybe primitive. He will blind us with superstition.
that means Satan. We need to do this every day, every morning. We need to be in the light. We need to be under His shining. The brother in message 1 mentioned, we should not let this go. The things that we are hearing, the things that the brothers are speaking, this should become our experience. We should be under the shining every day. We need the gospel of the glory of God. There is so much glory that even the light flashes out. So the Lord Jesus lived in a way of not seeking His own glory, but of Him who sent Him. We should follow Him. Amen. Don't seek that He did not seek His own glory. If we seek glory, that would deceive us, right? We know that the New Jerusalem will become the city of glory. We will be part of that glory through His shining. The chosen, redeemed, transformed, glorified, tripartite man. That's why we are here, and why you are here also. Are you a light shining out under a bushel? If that lampstand should be removed, what testimony there should be? It starts from us, brothers and sisters. In Matthew chapter 5, verse 14 or 16, first, we are the light of this world. Si Ginoong Isus is the light. Now He is in us. He's dispensing Himself into us. Now we are the light of this world. And in verse, I think it's 18, makita na to, our light should also be our expression. So, since kaning si Paul kay na-enlighten man siya ani, he could also enlighten others. He could also charge Timothy to do the same thing. This is the world today. How about us? When light comes, what mercy? That is the mercy coming. This light keeps shining every day. If we want the glory of God, we need the presence of Jesus. That is the face of Jesus Christ. We need to spend more time in the Lord's presence. To know Him, that is to know the glory. Amen. So, salamat sa Ginoo mga igsoon. Share na ta mga igsoon. So, salamat sa Ginoo nga ang ebanghelyo sa himaya sa Dios mao di ay ang pamatigayon sa Dios. Nagpasabot ni nga mao ang kahikayan sa Dios ug ang kahikayan sa Dios dinhi nato mga igsoon. Ang Dios kahikay gid siya. Dili na ko tuyon mga igsoon, makahilak man ko. Nay pagbati sa akong sulod mga igsoon nga samtang gani nag-message ang usa ka igsoon, hilabihan kadato nga akong nadawat mga igsoon nga we are in this economy and God dispense Himself to us, and our living is also our testimony, and this living is also our gospel. The gospel is the effulgence of God to all the people mga igsoon, and this effulgence is not only to unbeliever but also to all of the people. Even in the church, we are corporita nga naghayag ng mga igsoon. Labi ta nga mausa, labi ang kahayag nga mohayag din hinato mga igsoon. O kini nga kahayag nabati na sinati nako sa akong kinasuluran. O ang atong kinasuluran mga igsoon, ang atong kasing-kasing mataptapan, mapuno ta sa doktrina. Apano nga pulong muhayag nimo mga igsoon, mapukan ka mga igsoon. Mawala ang tanang na nimo ug mabatunan nimo ang tulo sa nga Dios. Ug ang iyang mga pagbuhat sa imong kinasuluran, imong masinati mga igsoon. Kung dili ta muagya ni mga igsoon, wala na to masinati ang iglesyahanong kinabuhi ug ang lawas mga igsoon. Dili man makita sa atong mga mata, apan masinati nato sa sulod. May muning kahayag ngadto sa mga katawhan. Ang Dios makakuha sa iyang mga pinili sa taptap niadtong nag-adyos niining kapanahuna mga igsoon. Nasayot ta sa trono sa Dios mga igsoon. Sayot ta niini sa atong pagkinabuhi. Sa atong pagsinati nasayot ta niini nga trono. Nagbuhat sa atong sulod mga igsoon. Kini mao ang ebanghelyo. Kini mao ang pamatigayon sa Dios. Oh Lord Jesus. Salamat sa Ginoo nga igsoon. Amen. Salamat sa the gospel of the blessed God. Mao di ay ang God's economy. Amen. So sa basahon sa Episo nga dato kayong basahon
chapter 1. Amen. Gipili ingon mga igsoon nga gipili taniyang daan sa wa pa matukod ang kalibutan aron mabalaan ug mawalay apan. Unyang sunod mga igsoon ingon nga og gitudlo tang daan ngadto sa pag-anak. Amen. Mga igsoon, salamat sa Ginoo nga kita mga anak karon sa Dios. Amen. Apan atong hinumduman nga ang atong espiritu mao pa lamang ang anak sa Dios. Amen. Mao ang gipanganak sa Dios. Busa kinahanglan nga ang atong kalag una-una pagbati ug pagbuot kinahanglan maanak kini mga igsoon. Pinagi sa pagbag-o sa atong salabutan. Amen. Hangtod nga matransforma ni mga igsoon. Amen. Busa ang proseso mga igsoon, ang pagtransforma mao ni ang pag-anak sa atong kalag. Amen. Amen. Lamat sa Ginoo nga gipakita nato nga kini ang gospel of the blessed God wa siya magsulti may tungod sa sala mga igsoon. Amen. Amen. Unya diha sa iglesia mga igsoon si Kristo ra gyud ang mahimaya. Amen. Panusahay mo na magmangilog ta sa himaya. Gusto kita'y mahimaya. Mao nga lamat sa Ginoo nga kanang si Kristo ra gyud ang mahimaya diha sa iglesia. Amen. Tungod kay ang ebanghelyo ning blessed God mao man ang himaya nga nagsidlak diha sa naong ni Kristo mga igsoon. Amen. Amen. Unya mitungod sa pagsangyaw sa ebanghelyo mga igsoon. Amen. Una gyud ita nga musidlak ang himaya ni Kristo dinhi sa atong kasing-kasing. Ningon dinhi nga nisidlak ang Dios sa atong kasing-kasing aron musidlak ta sa uban. Ug tungod niya na makaila sila sa himaya sa Dios diha sa naong ni Kristo. Amen. Ngano man nga ug sangyaw ta mura magyango-yango ang mga tao pero di man mo dawat mga igsoon. Tungod kay wa di ay makasidlak ang himaya ni Kristo dinhi sa atong kasing-kasing. Usa arong makapasidlak ta sa uban kinahanglan di ay nga musidlak ang himaya ni Kristo dinhi sa atong mga kasing-kasing mga igsoon. Sama ni Pablo nga siya nakapasidlak sa himaya ngadto sa mga katawhan tungod kay siya mga igsoon nasidlakan sa himaya diha sa iyang kasing-kasing. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord that we have the flowing triune God in us. And this triune God is a God of glory. We were created by God in His image in order that we would express Him in glory. So if we drop our concept and turn to the Lord, the veils will be taken away. And that the gospel of the God have no ground in us. Satan have no ground in us, in our being. And the gospel of the glory of God will shine in our heart. So may the Lord will continue to shine in us, in our hearts, so that we can shine others. So we need to shine forth the gospel of the glory of God so that we can be useful in His economy. Lord, so kining himaya dinhi mo gyud ni siya ang kinaiya sa atong Ginoo. Ya may kalabutan gyud ni siya sa iyang pamatigayon mga igsoon. Ya kining ebanghelyo nga gipiyal sa Ginoo kanato mo ni siya ang kasanag sa iyang himaya diya sa iyang pagkadalaygon mga igsoon. Nangiinan ta sa atong igsoon li nga nisidlak nga ni nato ang ebanghelyo sa himaya ni Kristo. Unya musidlak kining gikan sa sulod nato. Kunang giingon diya sa atong igsoon nga diya sa atong pagkinabuhi adlaw-adlaw kung kanunay lang yung tang patalinghog aning Dios nga namulong sa atong sulod, ya kanunay tang bukas nga nagdawat sa iyang pagpaambit ang inadlaw natong pagkinabuhi diya sa atong panimalay mga igsoon. Mo gyud siya tinuod nato nga ebanghelyo, no? So maglabi di itang magpahimulos aning Dios nga nasagol dinhi nato, maglabi sab siya nga mosidlak dinhi nato mga igsoon. Munang diha sa inadlaw natong pagkinabuhi, muna di ini siya tinuod nato nga ebanghelyo mga igsoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo mga igsoon. Kanang kinahanglan gyud di ay ang atong mga pangagpas ato di ay wadon kay mao ni siya ang
kanang dili ta makadawat sa pagsidlak sa himaya sa Ginoo. Muna kun atong mo liso ta sa Ginoo ang mga nagaulang mawala mga igsoon. So yun din bitaw nga pinaagi ra gyud ay sa atong kanang personal nga pagkigambitay sa Ginoo o suod nga fellowship sa Ginoo, masidlakan gyud ta sa iyang himaya. So salamat sa Ginoo ani nga kuan ba karon nahimot ko sa akong kaugalingon ba kay dugay kay nanindog ang mga sisters. Kayong kung Lord ang mga sisters dugay wa gyud masidlaki sa himaya sa Ginoo. Kinanglan gyud ay mga igsuon nga kanang wad-on nato ang atong mga kanang atong mga pangagpas mao man gud na siya makaingon bitaw nga makaulang sa pagdawat nato sa pagsidlak sa Ginoo sa atoa. Munang daygon gyud kay Ginoo mga igsuon nga kanunay gyud siya nagpadayag sa atoa nga kinanglan bukas gyud ta sa atong kaugalingon para madawat gyud nato ang pagsidlak sa himaya sa Ginoo. Amen. Daygon ang Ginoo mga igsuon. Nang lawad-law lang mga igsuon nga maging bukas ta sa paawas sa tulusang Dios na niagig kahikayan nga maoy himaya sa Dios mga igsuon. Inasalamat sa Ginoo nga matag adlaw ginanglan na nato mga igsuon nga i-aplikar kun nga naay bukas nga pagpahimulos diha sa pulong arong musidlak ang nawong ni Jehova. So natay kapahulayan mga igsuon kung musidlak ka nato ang pulong. Kinanglan gyud nga adlaw natay giingon mga igsuon nga mangandoy gyud ta mga igsuon. Nga magtinguha nga masidlakan sa pulong kay diha sa pulong mga igsuon musidlak ang kahayag. Nya na ay mga igsuon nga pag musidlak na kini kanato sa pinakalalom nga parte sa atong kinabuhi mubutyag siya mga igsuon. Muhayag siya kanato kun unsay atong kahimtang. Salamat sa Ginoo kinahanglan lang ta nga muhalad sa tibok natong pagkatao. Aron nga magamit ta nga sudlanan sa kaluoy mga igsuon. Daygon ang Ginoo mga igsuon. Amen. We need to remember that Satan is so subtle that he uses things that may seemingly good to our eyes or not obvious that are evil. Pero Satan is already starting to exploit us, and then to such an extent that we would be blinded by the things that we are pursuing. In my workplace, most of my colleagues are older ones, and during vacant time, they may start to gather themselves and start to discuss different philosophical teachings. And then they would even compare one teachings after the other, which one is better or which one is superior. And then when I was just listening to them, I was just grieving in my heart because these people are already blinded with a lot of thoughts and a lot of teachings. And I was then pondering before the Lord, how will I be able to share the gospel to these people? And then last night's message, I was really touched by Roman numeral 4 that we need to be constituted and we need to pray over the contents of Acts 26:18. We in ourselves must be the first one to be enlightened by these verses, and we have to experience and put these things into reality in our living and experience. And in this message this morning, we are encouraged to have a direct, intimate, and personal contact before the Lord so that our preaching of the gospel will be prevailing and that we would shine Christ to others the moment we share the gospel to the people. Amen. Praise the Lord. Gingon diri, no? God created us as vessels unto honor, prepared unto glory. We were predestined in His sovereignty to be vessels to express what He is in glory. So praise the Lord, may igsoon. Mao gyud atong destiny, no? Mao ni atong padulngan, no? Nga we have no other destiny but to be vessels unto glory, to express God's glory. Mao na nga like Apostle Paul, we should also preach Christ, no, as the gospel of the glory of the blessed God. Yan ingon dito ang brother nga, we do not go out to convince people, but we go out shining unto people the glory of God. No? This shining, kani importante, this shining should be our living and our serving. Sometimes we see God's glory, but most of the times, many times, we do not see God's glory. So we really need for God to shine on us,
no, inwardly, so that we can also shine unto others. Amen. Matag muduol ta sa pulong matag adlaw aron masidlakan ta sa himaya sa kasanag sa dagway ni Kristo inadlaw natong pagkinabuhi ug kun mahayagan nata sa kasanag sa ebanghelyo sa balaang Dios ug mapatik si Kristo sa atong kasing-kasing ug magkapahayag usab kita sa mga dili tumutuo aron ikapaambit nato ang ebanghelyo sa balaang Dios. Natandog ko sa kabahin sa pag-ibanghilyo diha sa kahayag. Karong panahon na ang mga tao karong panahon na butaan, taptapan ang mga mata gidala sa kangit-ngit diha sa Dios anong karong panahon nga si Satanas. Apan si Ginoong Hesus usab sa iyang panahon naa niya ang himaya sa Dios. Sa iyang pagpamulong, di lang itong pagkumbinsir, apan nagdala siya sa himaya sa Diyos. Therefore, nagdala siya sa kahayag dito sa katauhan, mga igsoon. Unsay buhaton na to sa atong bahin, mga igsoon. Nindot kay example ni Apostol Pablo, ngayon siya nga, sa iyang bahin, na struck siya atong kahayag sa Diyos, mga igsoon. Pinaagi ato, nagamit siya sa Diyos nga palaagianan, aron ang kahayag sa Diyos madala dito sa katauhan, mga igsoon. Sa ato ding bahin, mga igsoon, same thing, mga igsoon, atong buhaton. Muduol sa ta diha sa kahayag. Magkinabuhi ta sa kahayag sa atong inadlaw nga pagkinabuhi, mga igsoon. Muduol kita kanunay sa Ginoo. Sa naning paagi, makapamulong puta diha sa kahayag. Madala ang mga tao diha sa kahayag, mga igsoon. Man, glory is God expressed. Man, and this is the goal of God, that He would be expressed. Well, the opposite is Satan will blind people. And man was created according to the image and likeness of God to express God. And that is God's economy. God's economy is just to express God. And Romans 9:23 is a precious verse in which it says that in order that the riches of His glory, in order that He might know the riches of His glory upon vessels of mercy, which He had before unto glory. That verse actually telling us glory. I mean, that is God's economy. And that's why we are not merely preaching John 3:16. We are not preaching the gospel just to save sinners. We are preaching the gospel to bring many sons unto glory. And that is God's economy. Actually, the gospel of the glory of the blessed God is actually God's economy. I mean, that's why we are not just preaching John 3:16, but we are preaching the full gospel, that is Acts chapter 26, verse 18. That is, we need firstly to open the eyes of the people and to bring them from darkness into light. And that's why it says here, for us to preach the gospel of Christ, which is the gospel of the glory of the blessed God, we need the illumination, we need to be radiated, we need the shining of the light within us, that we will able to shine into others. And this is our gospel today, the gospel of the glory of the blessed God. Amen. It's a blessing to sit and listen to the gospel like this. And I also touch in the Roman numeral number 6, it says, the gospel of the glory of Christ shine into us. And then it shines out from within us. So every time you sit and listen to the speaker, read through the word, it's like a fuel. Gospel is like a fuel of our spirit. Every time we take down the gospel of Christ, we always shine. We always keep burning. In book of 2 Corinthians 3:18 it says, but we all unveil face, behold, the reflecting, like a mirror of the glory of the Lord. It is important, very important to sit and listen to the gospel. We know sin always be afraid. Satan always afraid of the darkness. He cannot come to light. If you are burning, you are shining always, you cannot fall into the temptation. You will be strong. You will avoid many temptations. So it's a blessing, brothers and sisters, to sit and listen to the gospel.
Salamat sa pamatigayon sa Ginoo nga igsoon. Dinhi siyang pamatigayon siyang economy, nahimo siyang tao. So nahimong tao iyang gi-cancel ni Ginoong Hesus ang glory. So nga ilang giusahan mga igsoon. Para man ni siya mahimong pattern ingon nga sa iyang pagkinabuhi, kamatayon pagkabanhaw, mingsulod siya sa himaya. Kita pod mga igsoon sa atong pag-anak pag-usab, hangtod po ta nga mausab ang atong dagway sa atong pagkabalaan, pagtransforma ug mahimaya ta mga igsoon. Lamat sa Ginoon apan nahimo ni siyang gospel. Nga naman tungod sa ato ning pagpahimulos ngadto niya mga igsoon adlaw-adlaw. So ang ato daing living, mapareha sa iyang living o sa iyang pagbuhat mga igsoon. So aron kita mahimutang pagsangyaw, bisan ato pagsangyaw, una kita nakapahimulos diha sa paghayag sa Ginoo. Unang atribut sa Ginoo ang iyang Dios kahayag. So kung makahayag ta, nakapahimulos ta niya nga pulong nga maghayag nato. So ang atong pagsangyaw, kay kita na iyang gitaasa karon, dili ta mo sangyaw sa ubos. Munang ingon maduli nga wala ni nag-ingon nga nagsangyaw sa judicial recipient, kundi nagkumpos ni diha sa gospel sa himaya sa Ginoo maigsoon. Nama sa Ginoo nga kita karon nagpahimulos ning himaya, ning kita pod dili unta mataptapan ang atong kaugalingon kundi makasidlak ta sa himaya sa Dios nga nanato. Amen. Amen. Salamat sa Ginoo maigsoon. Usa ko ka opportunity nakapanalangin sa Ginoo, naka-appeal sa Aitiro maigsoon. Salamat sa sa pagsinati nako sa malangkubon sa tanan nga Kristo. Kanhi ako nasinitian sa balaodnon lang nga katubsanan. Objektibo nga mga butang maigsoon. Apan sa diya naka-appeal kag Aitiro, nasinati nato nako ang objektibo nga kaluwasan maigsoon. So nasa MR nato kanang ikawalo mo ang himaya sa Dios maigsoon. So sa atong kitun-an sa karon ang himaya sa ebanghelyo, ang ebanghelyo sa himaya sa dalaygong Dios. Salamat sa Ginoo nga adlaw-adlaw nato sination ning tulo sang Dios maigsoon. Kay naa naman sa atong sulod siya ang pneumatikong Kristo nga atong nadawat maigsoon, usa nahimo nato siyang kinabuhi tanan sa tanan maigsoon. Sa dalaygon ng Ginoo, bisa akong experience sa Aitiro, nakauban man ta sa mga leading ones, lahi gyud ang pagkinabuhi nila sa atong normal nga atong kita mga ayano mga Kristohanon sa dawi sila mamulong, dawi sila pagliyok, dawi sila mag-speak. Mahimo gyud madayag gyud ang himaya sa Dios maigsoon. Kami part kami sa Manila nga meeting hall, so nama sila ni James Lee, so opportunity nakamit kami, namit nako siya maigsoon. Sa akong experience, napil ginako ang iyang himaya maigsoon. Dawi nga mo chikans kanas maigsoon, napil ginako ang himaya sa Dios diya nila. Ingano man kanunay man sila nagpasurup, nagpatuhop sa kadato sa Ginoo. Anang na-enjoy kay ko sa organic nga kaluwasan sa Dios maigsoon. Salamat sa Ginoo ni nga kaluwasan maigsoon. Mahimo unta nato adlaw-adlaw ang pagkinabuhi diya sa organiko nga kaluwasan, dili lang ta sa balaod nga kaluwasan kundi masinati ta, moabanti ta, mo labang ta sa ikaduhang andana diya sa organiko nga kaluwasan nga nasa atong imar maigsoon. Sa para maka-enjoy ta ani mahimaya si Kristo nato maigsoon. Madayag si Kristo nato sa sulod, hayag sa uban. Mao na ingon na igsoon dito nga dawita nga mag-ebanghelyo, kinanglan ta usa lang ka verse ta unang Korinto 15:45 nga ang katapusan nga dam nahimong espiritu nga tagatag kini kanang tagatag kinabuhi ay paambit lang to niya maluwas na siya maigsoon. Amen. Hallelujah.